Pwede na po namin matanong yung regarding sa pag-deny po ng ICC sa request po ni PRR for his interim release. I will reserve kasi merong appeal ang lawyers ni President Duterte for the ICC ay meron silang appeal doon sa denial ng interim release at pending yon. So gusto ko lang antayin yung lumabas ang desisyon ng korte doon sa appeal ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pa naman ako nag-statement dati about sa interim release, no? Pero inaantay ko lang kasi talaga kung ano yung desisyon nila sa appeal noong defense team. Assuming na truthful and faithful yung data doon sa survey, it is not useful dito sa ating bansa dahil hindi naman dito sa bansa natin nangyayari yung kaso. So, I guess that is for the ICC court to think about if at all pinagbabasihan yan nila. Kasi kung ano-ano na lang yung... hindi pa pala ako mag-comment sa ICC. So, yun. Not useful for the Philippines since hindi naman dito nangyayari yung trial ni Pangulong Duterte. About the house arrest for former President Duterte dahil yun din ang pakiusap noong defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay mabigyan ng interim release at ang setup nun ay parang isang house arrest at yun din ang sentiment ng karamihan for humanitarian purposes dahil he's an 80-year-old ailing and frail person, no? It is, as I said, cruelty for the ICC to keep on detaining him inside a detention unit where he is not given 24 hours bedside care. Yes, oo. Kahit naman wala pa yung desisyon ng interim release, no, ay napag-usapan na ng family na na merong pagpapalit-palitan ng pagbibisita doon sa kanya sa detention unit. So, meron ng mga relatives on deck at merong scheduling sa kanilang pagbisita. Sa Christmas and sa New Year sa kanya, hindi. Kasi hindi makapunta lahat ng relatives doon sa Hague. So, ang naka-schedule for Christmas and New Year sa kanya is si Veronica, si Kitty, at si Mira. Nilulutong narrative yung administration? Oh yes. Oo. Matagal naman na ako nagsasabi, 'di ba, na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito, kundi number 1, mamulitika, at number 2, ubusin ang budget ng Pilipinas sa korupsyon. So yan lang yun ang ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala, 'di ba? So ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo diyan sa administrasyon, kundi mamulitika, and ang end goal nila is perpetuation in power. Sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yon ay syempre ubusin nila yung kaban ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung
top corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Sunwest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. So bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa corruption? Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Captioned headshot approached you and is asking for help, but you allegedly turned them down? No, ma'am. I never received a request for help from the family of the vlogger. And it's highly unlikely, ma'am, for us to say no, because if it's this is a matter of legal assistance, ma'am, no, because there is a case. So usually we refer it for legal advice kung meron ng abogado. So very unlikely na humindi yung Office of the Vice President. Kasi ang protocol o ang SOP namin sa opisina na kapag merong lumapit ng tulong at example, pag-assess ng tao, legal problem siya, ay hinahanapan siya or pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwedeng magbigay ng legal advice. Meron pong bill, House Bill, si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo of an OVP charter. Doon sa charter, kung makikita ninyo, nakalagay lang doon yung institutionalization ng mga units sa opisina ng Pangalawang Pangulo at nakalagay din doon ang organizational structure. Kasi pagpasok namin, ma'am, ang nangyayari, bago lahat, lagi, walang institutional memory ang Office of the Vice President. So, bago siya lahat lagi. Pagpasok ng bagong Vice President, bago ang opisina, bago ang structure, ang HR structure niya, bago ang mga units. So, ang ginawa namin, ma'am, para merong continuity sa lahat ng mga Vice Presidents ay ginawa namin ng charter. Dinify namin doon na dapat merong USEC, dapat merong ASEC, ang opisina, at dapat merong mga ganito na klase ng mga units, KM, HR, legal, finance, para hindi nahihirapan yung papasok na bagong Vice President. Kasama na din doon yung opisina, sana, permanent office, para hindi rin lumilipat kung saan-saan yung opisina ng Vice President.
Ang pinakauna doon is that para alam ng mga tao kung nasaan ang Office of the Vice President. At pangalawa, para hindi palipat-lipat yung mga personnel ng Office of the Vice President kung saan sila titira. Dahil din kung saan nililipat yung kasakagustuhan ng Vice President kung saan siya ililipat. Nakalagay din doon, of course, yung security unit na naging controversial sa aking termino. At, well, yung OVP, him namin, at mga iba pang mga policies inside the Office of the Vice President. Kung makikita ninyo, wala kaming nilagay doon na specific project dahil ang office, ang function ng Vice President ay kumbaga constitutional successor. Yun lang ang only function ng Office of the ng Vice President. Pero sa atin, traditionally, ang Office of the Vice President ay binibigyan ng budget for the Vice President to decide on what his or her projects are, and then they can implement projects to complement the services of the other national government agencies. So on that note, hindi namin nilagay yun, ma'am. Kasi baka naisip ko, merong Vice President na papasok na wala siyang project, wala siyang gustong gawin, kundi maging constitutional successor lang. So, ibig sabihin, mag-aantay lang siya na mawala yung presidente. Pero, so far, wala pa naman tayong nakita by history, wala tayong nakita na vice president na ganun ang gusto niya. Lahat merong kani-kanilang projects. Ang hindi lang namin ginawa ay mag-define kung ano yung project. Kasi magdedepende yon sa panahon kung kailan siya naging vice president, sa panahon kung kailan anong relevant na project. So, ang ginawa ay yung structure ng opisina na kahit anong project ay ma-implement noong organization. Just wanna get your reaction kasi po dun sa House, binawasan po nila yung OVP budget. Ano po yung tugon nito? Kasi may mga ilang kongresista rin po na naghayag po na dapat daw pong bawasan itong budget dahil pilit nyo raw, ilang beses nyo raw po na ini-snub yung kanilang pagdinig. Isang beses lang ako hindi pumunta. Sa plenary, 2 beses. Sa plenary, 2 beses ako hindi pumunta sa kanila. But beyond that, as early as August, I think August 15, noong tinanong na ako kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na ang expectation namin ay bawasan nila ang budget of the Office of the Vice President. Dahil sinabi ko at that time, it's the same administration, it's the same Speaker of the House of Representatives, and it's the same set of characters. So on that point, tama nga ako sa sinabi ko noong August. Hindi man siya nakakagulat. Hindi na ako nagugulat sa House of Representatives. Ang administration, and that is led by Malacanang Palace, ang Makabayan, ang Akbayan, ang members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung 6th category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila.
Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. Pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, Lucaret, crazy. At number 4, nakalimutan ko yung isa. Ano yung isa, ma'am? Paulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Ilustay. Yan. Pro-China, brat, luka-luka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila de Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. But going back, that's a narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila. Nasa message board yan nila sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, luka-luka, confidential funds, at brat. Ang problema kasi sa messaging nila, hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin, ma'am. Ayoko, ma'am, pag sinabi ko, then matuto sila, and then makaisip sila ng bago. Wag na.